Lupon sa pagdadala ng mensahe o sa ministry, but alam natin mga kapatid na tayo ay binigyan ng Panginoon ng kakayahan na tayo ay magmahal sa Kanya. Dahil sa tayo ay inahal niya bago pa man tayo natuto magmahal sa ating Panginoon. Totoo lang mga kapatid ay napakahirap na maging mensahero ng Panginoon. Hindi sinukuhan natin minsan hindi natin iisipin sa Panginoon. Kaya na lang kung ito talaga sa biyaya niya, sa pag-ibig na bumapaw sa ating puso, ay may nagtataga, nagpapatuloy, at tayo ay nagsusubikap na maging tapat sa ministeryo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ngayon din sa ating mga manggagawa, ating mga kapatid na bilang mga tupa na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, kayo man ay nagpapatuloy din sa gawain ng Panginoon dahil sa pagmamahal. Ito sa atin ng ating Panginoon. Ang ating ay matatagpuan sa aklat ng unang Juan, chapter 2. Sabi po ng Biblia, verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos Ama, ngayong gabi, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya na pinagkaloob po sa amin sa buong paghapon. Sa iyo po mga pag-iingat, sa iyo po mga provisyon. At ngayon din po, sa oras na ito na kami ay muli ay tinipon mo sa pamamagitan po ng teknolohiya na ito na kung saan kahit po kami malayo sa isa't isa ay meron pa rin kami pagkakataon na magbahagi na, magpalakasan sa isa't isa sa pamamagitan po nitong online preaching. Kailangan nga po namin naman na kami yung gagabayan, tulungan mo po kami, itaas po ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, hindi po ang aming sarili, kundi ang iyong po kagandahang loob at maging ang iyong glory. Uli amang lahat ng ito ay aming dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, sabi po diyan, love not the world, neither the things that are in the world. Ang atin pong liwanagin muna ay ano po ba ito sinasabing love? Kasi ito pong aking mensahe ay pinagatan ko po na forbidden affection. No? Ayon po sa dictionary na aking tinignan sa internet, ang sabi po diyan, love is an intense feeling of emotion. Number 2 na meaning na kanya binigay, sabi niya, a great interest and pleasure in something.
Isang dictionary pa ang tinignan ko, sabi ng isang dictionary, sabi niya, a strong affection for another, sabi po dyan, as in or arising from kinship or personal ties. An attraction based on sexual desire. So, love na nabanggit po dito is so it's a strong feeling, sabi po dyan, of affection. This is a worldly definition of love. Meron pong sinasabi sa Bible na agape love, na kung saan ito po ang pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. For God so loved the world, yung pong love na ginamit po doon is agape. Ang ating pong pag-ibig ay hindi makapapantay sa pag-ibig na yan. But, tayo po inutusan ng Panginoon na ang pag-ibig na kagaya niyan na atin pong natamo sa Panginoon ay hindi natin dapat ilalaan. Sabi po diyan, sa mundong ito. So yun po yung meaning ng love. It is an affection. Kaya ang title ko po ay Forbidden Affection. Bakit po pinagbawal ng Panginoon ang pag-ibig na ito? Bakit po ito'y kanyang hinahadlangan? Samantalang ang pag-ibig ay mabuti. Sabi niya, ibigin natin ang ating mga kaaway. No? Ibigin natin ang mga taong gumagawa sa atin ng masama. Dito po sa talatang ito natin binasa, ay pinagbabawal niya isang uri ng pag-ibig. Walang iba, kundi ang pag-ibig sa mundong ito. The love that is forbidden is the affection that we have to be conscious of. In doing so is the love that will draw us away from the service and love of God. Ang uri ng pagmamahal, ang uri po ng pag-ibig ay pinagbabawal sa atin ng ating Panginoon ay yung uri ng pag-ibig na maglalayo sa atin, sa ating paglilingkod, sa ating pag-ibig sa Diyos. Yan po ang naging dahilan kung bakit si Demas ay iniwanan ang gawain kasama si Pablo. No? Sabi ni Pablo, Demas had forsaken me, having loved this present world. So si Demas po ay isang kamanggagawa ayon sa aklat ng chapter 4 verse 10. Tingnan po natin. Timothy 4 verse 10. Chapter 4 verse 10. Okay, mali po ako ng reference, no? Pero ang sabi po ni Pablo, Demas has forsaken me, having loved this present world. So ang pag-ibig po pala na pinagbabawal sa atin ay kagaya ng pag-ibig na ginawa ni Demas, na inibig niya ang kasalukuyang mundong ito, iniwan niya ang gawain kasama ni Pablo. So mapansin po natin mga kapatid na ang pag-ibig na ito ay hindi magdudulot ng maganda sa mga mananampalataya. Kaya sabi ng Bible, the love of the world is forbidden of God.
No? Pinagbabawal sa mga mananampalataya. So ito pong world na ito ay kinakailangan pa rin natin ma-distinguish na hindi natin mamahalin. Ito po ba itong mundo na ating tinatahanan? O merong ibang uri ng mundo na sinasabi ang Panginoong Yesus na kung saan ay hindi natin dapat mamahalin? Ang sabi ng Panginoon, we are in the world but we are not of the world. So dalawang world ang binanggit po dito. Yung isang world na ating tinitirahan, yung world na ating kasalukuyang tinatahanan, ay kakaiba doon sa salitang we are not of the world. So dalawa po yun. Yung world na isa ay cosmos, na kung saan ito yung earth, at yung isa ay world of the non-believers, world of the non-elect. Ano? Sila po yung klase ng mundo na kung saan tayo ay wala sa kanilang kalagitnaan. Kaya sa panalangin ng Panginoon sa chapter 17 ng John, mapapansin po natin dito yung napakaraming world na binanggit ang Panginoon. Pero hindi po yan pare-pareho. Ang sabi po dito sa John chapter 17, unahin ko po sa verse 5. Ang sabi po dito, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world. Yung word po dito ay nangangahulugan yung cosmos, yung earth. Bago pa man ito nilikha, ang Panginoong Yesus ay naandun na sa kanyang kaharian, sa piling ng Ama kung saan ang kanyang glory ay kagaya ng glory ng Ama. At yun ay inihiling ng Panginoon na ibabalik sa kanya. Sa verse 6, ang sabi diyan, I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. So yung mga pinili ng Diyos, tayo ng mga elect, sabi ng Biblia, God has given us to the Lord Jesus Christ out of the world. The world of the non-elect. Okay? And in verse 9, sabi po dito, now they have known that all things, whatsoever thou gavest me, verse 9, and I pray for them, I pray not for the world. So, ang world na binabanggit po dito is the non-elect din. No? Nagpe-play ng Panginoon ang mga elect world, pero yung mga non-elect world ay hindi niya pinagpe-play. So may distinction po dito. Sabi po dito, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Sabi pa po dito sa verse 21, that they may be one, as thou, Father, art with me, and in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Sabi ko dito sa natin mga kapatid,
So, yun po, nabanggit po doon kasi ay uh, the Roman world. Yun po yung grupo ng mga uh, umuusig sa Panginoong Yesus yung kanyang kapanahunan. Luke So, 2:1. alabansin po natin, sabi, Luke chapter 2 verse 1. ito yun. Nagdadagdagan ng 2. Patayin ko nga. Sabi po dito, it came to pass in those days that there went out of the sea, when Caesar Augustus, that all the world should be thankful. So yun po yung mga inutusan dyan na nagbabayad ng buwis, ay ang isang katauhan na kung saan ay nasasangkot. No? Nasasangkot ng Roman government. So Roman word po ang pagkaintindi ko po dyan sa Luke chapter 2 verse 1. Thank you, Elder Ellen. So, napansin po natin na ang salitang word ay napakaraming kahulugan. Ganun pa man, sabi ng Panginoon, love not the world. I believe it is the system of the world. No? Ang sistema ng sanlibutan na kung saan ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama. Mapapansin po natin yan dito sa pamunuan ng mga namumuno sa ating bansa. Sa Senate, sa Congress, excuse me, kahit sa kababaan, kapulungan, kahit nga sa barangay, barangay affairs, mapapansin po natin yung sistema ng mundo na kung saan laging naaapi ang mga mahihina. So, mapapansin po natin na ang tama ay nagiging mali, ang mali ay nagiging tama. Kapag tayo po ay nangaral ng salita ng Diyos laban sa mga homosexual, tayo po ay binabalangan, tayo ay inahadlangan, lalong-lalo na po sa ibang bansa. Sila ay kinukulong, sila ay inaalisan ng karapatan, magsalita patungkol sa ating Panginoon ito. So, yan po yung sistema ng mundong ito na kung saan ay hindi po natin mamahalin. Dahil dito po sa mundong ito, narito po tayo. Narito po yung ating mga kapatid sa mananampalataya. Sila po ay ating dapat paglaanan ng ating pagmamahal. Gaya nga sa mundong ito na kung saan tayo sa mundong ito na kung saan ang pangaral sa salita ng Diyos ay walang tuwan. Ang ito po ang mundo na dapat natin iiwasan. No? Nandito po yung ating magagandang nilikha ng Panginoon. No? Magagandang tanawin. Ibig ba sabihin mga kapatid, kahit ang mga yan ay kakabuhian natin, ang iglesia ng Panginoon ay nasa mundong ito. Bagamat hindi nakikita, ibig ba sabihin kakabuhian din natin ito mga kapatid. So ang mga bagay o ang sanglibutan ito na kung saan ang sistema ay punong-puno ng korupsyon, ito po ang mundo na dapat natin iiwasan o hindi natin pag-uukulan ng pagmamahal ng higit pa kaysa pagmamahal natin sa ating Panginoon sa Kristo. Pero po kung nabasa patungkol kay Polycarp, si Polycarp po pala ay ang naging mentor niya ay si John the Beloved. No? Around AD 100,
130 o 135, si Polycarp ay hinuli ng mga Roman soldiers. At siya ay hinuli dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. At pinatulan siya na siya ay susunugin. No? So yun yung kanilang mga kaparaan susunugin, papakain sa Diyos. Dahil sa soberano ng ating Panginoong Diyos, imbes na siya ay pakain sa Diyos, ay sa apoy na lang siya mamamatay o papatay. At sabi ng hari sa Roma, o Caesar, sabihin mo lamang, no, na ang katagang layuan ang mga ateista, no? Lumayo ka sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Baliktad mo. Ibig sabihin, si Polycarp ay hindi nakumbinsi hindi ka mamamatay sa apoy. Hindi na Peter Curious ay Caesar is Lord. This is the Polycarp, lulunod, na hindi papatay sa apoy. Nulit ni Caesar, si Polycarp ay tumigaw ng away with the 80, siya ay humarap sa napakaraming tinuro ng mga atheists ay mga pagan na nanonood sa kanyang exhibition. Sa galit ng hari, pinatulan na siyang sunugin. Sa pangyayari nila, yung apoy na inipon nila o yung kahoy na inipon nila ay sumabog. At hindi nasaktan si Polycarp, hindi nasunog. Kung kaya't ang ginawa ng isang sundalo ay sinaksak si Polycarp. At nang si Polycarp ay masaksak niya, ang kanyang dugo ay dumanak. Napakarami, sabi ng matawag, at naging dahilan yun para ang apoy ay mapugnaw. Si Polycarp ay namatay. Anong lesson, mga kapatid, ang pinakita doon? Ano man, ang sabihin ng mundo sa kanya, diiwanan ang pananampalataya. Mas pinili niyang mamatay para sa Panginoon. Ano din po tayo, mga kapatid? Sa mundong ito ay wala tayong kasiguraduhan ng ating buhay. Sa mundong ito ay tayong laging naapi. Tayong laging agrabyado. Ganun pa man, sa paningin ng ating Diyos, tayo ay precious. Tayo ay iniingatan niya at kahit kailan na hindi niya pababayaan. Kaya wala tayong dahilan, mga kapatid, para iwanan natin ang Panginoon at ipagpapalit natin sa sistema ng mundong ito. Directly sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. So, dito sa ating ginagalawan,
na mundo na kung saan ang sistema ay corrupt, maging ang mga bagay na makikita natin sa mundong ito, no? Ang mga bagay na maglalayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos o paglilingkod natin sa Diyos ay hindi rin natin mamahalin. So yung isa nakita natin, yung maling sistema ng mundong ito, na dapat ay hindi natin pagkukulan ng ating pagmamahal. Ngayon naman ay ang mga bagay na nasa mundong ito na siyang maglalayo sa atin, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Halos lahat ng mga bagay sa mundong ito ay may tuturing nating magiging dahilan ng pagkalayo natin o sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pag-ibig na ilalaan natin ay hihigit pa kaysa Panginoon. Kaya nang si Pedro ay nasa tabing dagat, nang ang Panginoong Isos ay nagbagong muli sa mga patay. Bago siya umakyat sa langit, nagpagkita siya sa mga apostol, at habang nangingisda ang mga apostol, sina Pedro, sina Juan, ay nandun naman sa pampang ang Panginoong Isus at naging ihaw ng isda at kumakaway sa kanila. So hindi nila alam kung sino yung nasa tabing dagat, ngayon pa nga, lumapit sila doon at nakita nila ang Panginoon. At sila'y lumapit ng tahimik, walang imikan, as the Bible. At sabi ng Panginoon, sila'y kumain. Habang sila'y kumakain, nagtanong ang Panginoon, Pedro, mas mahal mo ba ako kaysa mga bagay na ito? Sabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman mo. Muling nagtanong ang Panginoon, Pedro, mas mahal mo ba ako kaysa mga bagay na ito? Sabi ni Pedro, opo. Sabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa, gaya din ang kanyang sinabi doon sa una. Hanggang sa nakatatlo, at si Pedro ay nalungkot dahil naalala niya na 3 beses niya rin pinagkaila ang Panginoon. Ganun pa man, ang sabi ni Pedro, nalalaman mo, Panginoon, ang mahal kita. So pinakita ni Pedro na mas mahal niya ang Panginoon kaysa doon sa kanyang source of income. Kasi yung kanila pong pagkakakitaan, yung kanilang kabubuhay, yun na lang kakainin. Yung mga isda na kanilang mahuhuli, ang iba ay ibebenta, ang iba ay pang-ulam po nila. At sabi ng Panginoon, mas mahal mo ba ako kaysa iyong hanap buhay? Mas mahal mo ba ako kaysa mga pagkain na makabubusog sa iyo? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, alam mo kung gaano kita kamahal. Kaya sabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi naman po ila sa mga bagay ng mundong ito na kung saan ay hindi natin dapat mamahalin ng higit pa kaysa ating Panginoon. Sa cases po ng mga mangangaral, sa cases ng mga tinawag ng Diyos upang maging tagapangalaga sa kanyang mga tupa, mas mahalaga po ang pagsunod sa Panginoon kaysa mga bagay na ito. Kaya karamihan po sa mga lingkod ng Diyos, nagtitiis kung anong meron sila. Hindi sila nagre-reklamo sa Panginoon at kailanman na hindi nila iniisip na iwanan ang gawain ng Panginoon dahil lang sa pera. Yan po ang makikita nating marka sa mga lingkod ng Panginoon. Subalit mayroon din naman hindi nakatitiis sa hirap ng buhay, kahit na ginagawa ay hindi na kalooban ng Panginoon, mas inuuna nila ang kalooban nila kaysa Panginoon. Marami pong manggagawa, iniwanan ng gawain, nag-abroad, nag-full-time, mayroon din namang iba na gumagawa ng ibang kaparaanan, sumasama sa kung saan ang organisasyon
na hindi naman kalooban ng Diyos. Sumasama sa mga man-made organizations na kung saan wala sa sistema ng Panginoong Diyos. Ilan lamang po yan, mga kapatid, sa mga bagay ng mundong ito na nakahadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7, verses 32 to 34. Ito po ang sabi ng Biblia sa verse 32. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Corinto, "But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord." Verse 33, "But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife." Verse 34, "There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the world, that she may be holy, both in body and in spirit. But he that is married careth for the things of the world, how she may please her husband." So kahit po pala, yung pag-aasawa, kung ito ay hindi po natin may lalagay sa tamang anggulo o sa tamang kalalagyan po niya, ito ay magiging dahilan din ng ating paglayo sa gawain ng Panginoon. Ano? Kaya minsan po, inisip ko, mabuti yata talagang naging single kasi lahat ng oras mo pwede mo ibigay sa Panginoon. Kaya po ako'y tumanda, umabot ako ng 30 years bago ako nag-asawa. Sabi ko, kaya ko siguro kaya si Pablo na wala rin asawa. Pero habang tumatagal ang panahon, abay merong pag-iinit na nangyayari sa akin, pagkatao. Merong hinahanap na hindi ko maintindihan. Na kung yun pala ay pipigilan ko ng pipigilin, ay baka lalong maging dahilan ng aking pagkakasala sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, hanggat makakapagpigil ka, ay magpigil ka upang hindi ka mahulog sa kasalanan. Kung hindi ka naman makapagpigil, ay mag-asawa ka. Abay, naghanap na ako ng liligawan. Para hindi ako lalong pagkasala sa Panginoon. Pero kung ikaw pala ay nag-asawa na, at mas ibinigay mo ang iyong oras, ang iyong panahon, ang iyong pag-ibig, ang higit-pa sa Panginoon sa iyong asawa, eh tayo pala ay nahuhulog dito sa sinasabi natin worldly. Tayo pala ay nahuhulog dito sa katagang sinasabi na tayo pala ay umiibig sa sanlibutan ito. No? Kasi iniisip natin, anong ating kakainin? Ano yung ating inumin? Ano yung pag-aaral ng mga bata? Paano tayo mabubuhay? Paano tayo makakaangat sa buhay? Eh kung ito po ay lagi natin iisipin at aabutin natin ang standard ng mundo, ay maaaring mag-resign ka talaga sa pagiging pastor. Dahil hindi mo kayang abutin ang tinatawag na expectation ng mundo. At ang mga miyembro ay mapipilitan din talaga na iwanan ang gawain ng Diyos. Dahil hahabulin niya kung ano ang ibinibigay ng mundong ito. Sa mga networking business, lagi kong naririnig, always dream big. Whatever it takes. Okay, kahit lingko. Networking ka, whatever it takes. Kung hindi ka lalago, hindi ka yayaman. No? Halos hindi ka na matulog. E paano kung ikaw po ay lingkod ng Panginoon? Kung saan ka abutin ng gabi, doon ka tutulog. Paano ka paghanda ng mensahe? Kaya ang ginawa natin ay part-time ang paglilingkod sa Panginoon.
at full-time tayo sa kamunduang ito. So yun po yung pinapahiwatig dito mga kapatid. Love not the world, neither the things that are in the world. Ang sabi pa po ito sa Biblia, sa John, 1 John chapter 3 verse 17, meron pa rin po doon. 1 John chapter 3 verse 17. 1 John chapter 3 verse 17, sabi po ng Biblia, but whoso hath this world good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? So ito po ay worldly goods. No, maaaring ito po ay pagkain, o maaaring ito ay pera, maaaring ito ay damit, na pwede namang itutulong ng isang kapatid sa nangangailangan. Ating daw po ilalayo, o ating iiwas ang ating mga kamay sa pagtulong sa kanila, ngayong mayroon tayo, paano natin sasabihin mayroon tayong pagmamahal sa Panginoon? The very fact na tayo po ay umiwas sa pagtulong, na kaya naman nating tumulong, ay nangangahulugan na yung ating pag-ibig sa Diyos ay hindi tunay. Kaya sabi dito sa verse, tuloy po natin, chapter 3, verse 7, verse 17, verse 18, sabi dyan, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. So, hindi lamang po tayo sa salita magsasabi, mahal natin ang Panginoon. Makakanta tayo, I love you, Lord. Yung mga ganyan-ganyan pa. Pero pagdating sa pagtulong sa ating kapwa, inilalayo natin ang ating sarili. Ano? Alam niyo po yung feeling na walang-wala ka, meron kang sakit. No? Siyempre, may sakit ka, hindi ka makapagtrabaho, kailangan mo ng tulong. Yung lalapit ka pa lang sa tao, iniisip na ito na naman yung mangungutang. No? Ang laki ng katawan, ayaw magtrabaho. So, hindi lang na tumulong kung ano na pang sinabi doon sa tao na humihingi ng tulong. Pero yung tao ay nangangailangan. Kaya nga siya lumapit, wala siyang kakayahan. Pero itong Kristiyano, ano? Lumalapit pa lamang yung tao, ay iba na yung iniisip. Utangan na naman ako nito. Hihingi na naman ng tulong sa akin ito. Hindi masama po ang tumulong, mga kapatid. At ang pagtulong sa ating kapatid, nagpapatunay na tayo ay tunay na umiibig sa ating Panginoon. No? Ano sabi doon sa 1 John 4, 7 and 8? Kinakanta ko po yan eh. Beloved, let us love one another. For God is of love, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. So yan. Panggaling ang pag-memorize. So yun po yung nagpapatunay na tayo ay umiibig sa ating Panginoon. Kung sa ating kapatid ay nakikita natin yung, ay ipapakita natin yung ating pagmamahal. Sabi nga ng Panginoon, paano mong sasabihin miniibig ko ang iyong kapatid na nakikita? No? Kung pinamumuhilan mo siya. Paano mong ibigin ng Panginoon na hindi nakikita? Kung yung kapatid nakikita mo, hindi mo may pakita ang pag-ibig. So, ibig sabihin ay hanggang dila na lamang, hanggang bibig na lamang ang sinasabing pag-ibig na ito.
So, napakaraming bagay sa mundo ito, mga kapatid, na maaaring maglayo sa atin sa Panginoon. Maging mga walang kabuluhang filosofiya. No? Marami tayong ini-entertain ng mga katuruan. Marami tayong ini-entertain ng mga aral na kung saan tayo pala inilalayo na sa tunay na Panginoon natin. Mas hinahangaan na natin yung mga magagaling na preacher. Iniidolo na natin sila kaysa salita ng Diyos. Pag naghanap tayo ng ating ituturo sa Bible, ang hinahanap na agad natin ay yung preacher na magaling. Ano ba yung ginawa niya sermon? Gagayahin ko din. Pati yung pagsasalita, pati yung pagtayo, ginagaya na rin. No? Kahit po ang mga yan ay mga bagay na makapaglalayo sa atin sa tunay na ating Panginoon. At ang mga bagay na yan, faith philosophies ayon sa Colossians chapter 2 verse 8, andyan po yan. At maging ang cares of this world, sabi sa Matthew chapter 13 verse 22. Napansin niyo po yung Panginoon nung nagtanim, may nahulog sa tabing daan, may nahulog sa batuhan, may nahulog doon sa may damuhan. No? Lahat po yan ay puso ng mga mananampalataya dahil tinanggap nila ang salita ng Diyos. Kaya lang yung nahulog sa tabing daan ay hindi na tumubo kasi inagaw agad ng Diablo. Yung nahulog sa batuhan, tumubo na konti, pero dahil sa init, dahil sa walang tubig, no, siya ay natuyo at siya ay namatay. Naglalarawan po yun ng mga puro reklamo sa buhay. Yung hirap sa buhay ng mundong ito ay naging dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay hindi tumubo, bagkus ay namatay. Yung nahulog naman sa dawagan, sabi ng Panginoon, sila yung mga binhi na tumubo at lumaki. At habang sila ay lumalago, sinabayan sila ng mga bagid o yung mga lanot na sinasabi sa Ilocano. At sila ay sinasakal. No? Ano pa ang binhi na tumubo ay hindi nakalagong mabuti o hindi siya naging malusog. Bakit? Dahil ang lanot o mga bagay ay naglalarawan ng cares of this world. Maraming alalahanin ng tao. Anong inumin? Anong kakainin? Ano? Kaya sabi ng Biblia, no man can serve two masters. For he will hate the one and he will love the other. Sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Dahil sa mga alalahanin natin sa buhay, hindi na tayo makapaglingkod sa Panginoon. Take the case of Martha. Nang dumating ang Panginoon sa bahay ni Martha, kapatid ni Maria, kapatid ni Lazaro, si Maria ay umupo agad sa tabi ng Panginoon. Siguro si Lazaro din. At habang ang Panginoon ay nagtuturo, nakikinig si Maria at si Lazaro. Pero si Martha ay nandun sa kusina, abalang-abala, naghahanda ng merienda o makakain ng Panginoon. So, noong unang kapanahonan, bago pa makagawa ng tinapay, pag ikaw pala gagawa ng tinapay, yun yung time na babayuhin mo. Yung trigo. Babayuhin mo siya, tatahipan mo siya, dilinisin mo, tatanggalin mo yung pinaka-chef niya. At pagkatapos i-bake mo yun, gagawin mong tinapay, ang proseso ay mahaba, matagal. At dahil sa nahihirapan si Martha, siya ay lumapit sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, hayaan mo lang ba si Maria na ako ay hindi tutulungan? Parang yun ang gusto niya ipahiwatig. Parang gusto sabihin ni Martha, excuse po muna kay Maria at kami gagawa ng iyong makakain. Pero sabi ng Panginoon, Martha, Martha, ikaw ay abala sa mga bagay na ito. Samantalang ang kapatid kong si Maria ay naririto. At ang mga bagay na kanyang napakikinggan, kailanman na hindi mawawala sa kanya. You see the importance of hearing God's word. Pero dahil sa cares of this world,
Napapabayaan natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Napapabayaan po natin ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay pagod na pagod sa ating sekular na gawain. Tayo ay pagod na pagod sa mga pagkain para sa tiyan lamang. Pero hindi natin namamalayan, tayo pala ay nawawala na ng oras para sa Panginoon. Kaya minsan naalala natin, pupunta tayo sa simbahan, tayo makikinig. Dahil sa ating pagiging busy, darating tayo late. At pagdating sa simbahan, abalang-abala ka katitingin sa cellphone na kami nagme-message, nag-o-order sa online. Tumapansin natin na yung oras natin ay ibubuhos natin sa mga material na bagay. Ang mga oras natin ay nagugugol natin sa mga bagay na ang kanyang value ay higit na mas mababa kaysa value na nakukuha natin sa mga salita ng Diyos at sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. So maraming bagay mga kapatid na pwedeng maglayo sa atin sa gawain natin sa ating Panginoon. The care of this world, the things of this world. Ang mga bagay sa mundong ito na kung saan ang mata natin ang siyang nahuhuk para tayo mahulog sa kanyang mga bitag. Kaya sabi doon, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life is not of the Lord. Sa pamamagitan ng ating paningin, mga kapatid, ang nakikita nating mga bagay sa mundong ito ay na-attract tayo. At yan ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay napapalayo sa Panginoon. Masyado nating binibigyan pansin ng mga bagay na nakikita natin. Oh, ang ganda nun ah. Dapat meron din akong ganun. Oh, may swimming pool sila ah. Dapat meron din akong ganun. Oh, meron silang helipad ah. Dapat meron din akong ganun. So yung mga bagay na nakikita po natin, mga kapatid, ito yung nagbibigay daan sa atin para tayo ay mahuk sa mga bagay ng mundo ito. Ngayon din po yung ating laman. No? Kaya iwasan natin ang kaka-view o tawag dito, at tingin sa cellphone natin. Dahil meron diyang mga nakahubad, pag napatingin ka ay ilang oras na gugugulin ko at hindi ka na mahinto sa pagtingin. O baka naman meron diyang mga naka-poise na, oh, ganda dito, magawa ka friend sa FB. At hindi ka na nakakatulog, sino laging natupag mo, sino laging hinihintay mo, magre-ring sa cellphone mo, mag-chat kayo, mga kapatid, lust of the flesh, lust of the eyes, not of the Lord. Huwag nating hayaan po ang ating mata, ang ating laman, ay bulit tayo pagkakalayo natin sa ating Panginoon. Last point po natin that we should not love is the pride of life. No? So, inihiwalay ko po siya sa tatlo dahil yung dalawa ay siya yung naghihikayat sa tao para siya ay mahulog sa mga bitag ng mundo ito. At yung isa naman, pride of life, siya naman yung naghihikayat sa tao na kanya sarili ay tataas ng higit pa kanilaman. Kapag tayo po ay mayroong mga bagay na natutunan, parang ang feeling natin kung minsan ay, mas matalino ako doon kaysa doon. Mas magaling ako kaysa doon. Kapag naging ganyan na po ang ating kaisipan, mga kapatid, lagi natin itinataas yung ating sarili ng higit pa kaysa iba, tayo po ay unti-unti na nabibintag ng Diablo upang tayo magsimula na bumagsak. No, si Satanas ay nagdeklara laban sa Diyos. Ako ay tatayo sa trono ng Diyos. Ako ay magiging kagaya ng Diyos. May limang beses sinabi niya, ako, puro ako. No? Pag yun po naging kaisipan po natin, mga kapatid, malamang, tayo po ay malalayo sa paglilingkod sa Panginoon.
Pag inisip natin na tayo pinakamagaling na networker, gugugulin mo lahat ng lakas mo, lahat ng isip mo, lahat ng galing mo, para lang maabot yung salita ikaw yung top one. No? Whatever it takes, kahit yun na hindi kalooban ng Diyos. Kahit na mangdaya ang tao, maabot ng isang posisyon, lalo na sa gobyerno. No? Ang salita pong pride ay may kinalaman sa sariling glorification ng tao. Ng tao ang natataas ang kaysa sa Diyos. Kapag kaya po ang nangyari sa buhay ng isang tao, isang mananampalataya, ay kung gaano nga yung taas ng kanyang lipad, sabi ng mga tao, gayon din ang lakas ng kanyang pagbagsak. So, ang pride ng tao ay naglalayo sa kanya, maging sa paglilingkod, maging sa mga tao ng Diyos. Sabi po doon sa Matthew 23, verse 6 and 7, ang pagmamataas na yan ay gaya ng pagmamataas ng mga scribes at Pariseo. No? Sa Matthew 23, 6 and 7. The scribes and the Pharisees, mas gustong-gusto nila sila ay napapansin. Kaya ngayon kanilang mga damit mahaba, no? Gusto nilang napapansin. At maging sa mga upuan, mas pinipili po nila yung mga upuan na kung saan. Sabi doon ay para sa VIP. So tayo po mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po dapat maging katulad ng ganyan. Dahil anumang bagay na naibibigay po ng mundong ito, kailanman ay hindi magtatagal. Kaya sabi doon sa unang Juan, chapter 2, verse 1 John chapter 2, verse 17, sabi po diyan. And sa 16 muna, sabi dito, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So yun po yung pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Anumang bagay na nasa mundong ito, lahat po yan ay matatapos din. Ang kayabangan may katapusan din o ang pagmamataas. Kaya kung tayo po ay gagawa ayon sa kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, it shall abide forever. Bakit po? Hanggang sa kabilang buhay ay mapapakinabangan po natin ang katapatan natin sa ating Panginoon. Kaya ang mundong ito ay nag-o-offer po sa atin ng para bang lahat ng bagay na siyang magpapasaya sa atin. Para wala na tayong iisipin pang kulang na dito na sa mundong ito lahat ng kailangan natin. At sasabihin natin, kinakailangan lamang mayroon tayong gagawin. Ang mga kapatid, ang i-offer ng mundo ito para sa atin, mga kapatid, tandaan po natin, ang mga bagay na ito, ang maglalayo sa atin, sa ating Panginoon. Kaya hamon po sa atin, mga kapatid, love not the world, neither the things that are in the world. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life is not of the Lord, at ang lahat ng bagay po ito ay mayroong katapusan. Thank you po mga kapatid sa ating pakikinig. Nawa ay napagpala po tayong lahat at naging hamon sa atin ito upang tayo po ay lalo pang magtapat sa ating Panginoong Diyos. Thank you po. Thank you.